Alright, so we now proceed to still module 3. I think I've done my video discussion already with lesson 6. Now let's jump over to lesson 7. So for lesson 7, our focus is Asian regionalization. So we now have a new term aside from globalization, internationalization in module 1 and 2. We now have regionalization. Now we focus on Asia. Now this lesson, ladies and gentlemen, is going to focus on the dynamics, the mechanisms, the processes nga nagpahimong unique sa pagkausa or integration sa mga nasod, sa mga countries sa Asian regions, especially Southeast Asian, but Asia in general. Now, we talk about globalization and regionalization. Kaya ba naman taon sa ng globalization, no? Both terms would refer to, would relate to, would connect to, or has something to do with integration, pagiging isa. Alright? Pero, ang ilang scope, kumbaga mas dako, ang ilang gidako, no? Ang globalization is of course, ang scope niya is global, while regionalization, it's rather limited to a particular region. So in this case, we're going to talk about globalization in the Asian region, or gitawag na natog regionalization. No? So borderless ang globalization, but limited ang regionalization to a particular geographic region. Right? Sama sa Asia, no? By the way, ang Asia man may pinakadako nga or labing dako nga continent sa tibuok kalibutan. So, here, ang regionalization ko mao ang pagtubo sa societal integration. Kumbaga, ang mga societies, ang mga communities na usa na integrate within a particular region. Manang natay gitawag ASEAN, atay Southeast Asian nations, etc. Alright? Now, ang nakaanindot sa regionalization sa Asia, ang mechanism, ang naka-unique sa pagka-integrate sa atong society dinhi sa Asia is because of several reasons, no? Particularly ang diversity or pagkalailahi nato sa development, pagkalailahi nato sa politics, pagkalailahi nato sa economics, pagkalailahi nato sa religion. So sa Asia man god dunay mga dato, no, sama sa Singapore ug sa Japan or South Korea, no, doon na po yung mga pobre sama sa, well, di naman kadyo pobre ang Pilipinas, but we have Laos. Ano ni pagbasa Laos, no? So kana nga diversity pa lamang sa development would, murag nagdugang og timpla sa regionalization dinhi sa atong region. Sa politika pod, doon natin democracy. Philippines is a democratic nation, while China and North Korea, well, apil ba ang dictatorship sa China, no? Sa economics pod, free markets ta din sa Pilipinas. We are following the pattern of the West, no? Free market, while sa China capitalism dyan na sila dito. Religion pod, no, kaning religion jud usa jud ni kadako nga factor kung nganong colorful or unique ang regionalization or societal integration dinhi sa Asia. Kay, well, sa Pilipinas palang daan gani, no, we have ang Christianity nato na Katoliko, born again, ay saksi ni Jehovah, Kristiyanos magyapon na, no. So sa Christianity pa lang alone dinhi sa Pilipinas, we are already colorful. No, we're already adding color to the integration that's happening across the Asian or the Asian region. All right. So Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Shintoism, and Taoism, and many other religious groups or entities all add to the color, to the hue of the societal integration that's happening in Asia. So what is the difference really between
ganina no, ang globalization and regionalization pareha sila related, but ang ilang diferensya kaysa asa to gani sa scope. So ang kalapdon, ang lawak po na sakop ah, ng kanilang integration. So let's go to regionalism and regionalization. All right. Now, basically, when we talk about regionalism, political, no? Ang regionalization would be economic na, no? So, economic siya kung regionalization. Kay pareha man sila sa globalization. Pero, si regionalism is a political process. Pero ang pagka-political niya, syempre ang mga palisiya gihapon nga ilang gi-underscore sa mga politicians or government leaders is through economic policy, cooperation, and coordination. Kining coordination, military coordination, intelligence coordination, ug uban pa, no? So, ganina gi-mention man nato no nga undirected ang process sa kanini ang regionalization, undirected. Dire sa regionalism, directed siya. Why? Because it's a political process, and basically and essentially because it's a political process, it's being directed or dictated by government leaders or what we call politicians. Okay? So sama nilang President Duterte, President Xi Jinping, o Shinzo Abe sa una sa Japan bago naman sila Prime Minister, o uban pa nga mga world country leaders. Okay? If you could have time, I would like to recommend to you a reading task kanino by Hiroyuki Hoshiro. Doon dito sa iyang paper, Hiroyuki Hoshiro ably yung na siya clear cut nga boundary, clear cut nga diferensya between regionalism and regionalization. Ingon siya nga si regionalization ko no spontaneous kay di ba ingon ta spontaneous siya unsa nang spontaneous kanang para undirected no why nagda bottom up gikan sa ubos padong saka kay gikan sa mga countries mo integrate man sadya into different countries mo na siyang bottom up just spontaneous po siya mo na ang regionalization according to Hoshiro. Pero ingon po si Hoshiro nga si regionalism kuan siya top down. Ang regionalism is top down, alright, and artificial. Anong artificial? Tungod kay gani controlled man siya, doon naman siya directed man siya, naman siya mga tao, naman siya mga players. Okay? Ang regionalization on the other hand is not controlled by governments but by firms, individuals, and NGOs. Ngano gani kay sa regionalization mura-mura siya ni globalization nga mga sa matong globalization capitalism sa mga kumpanya dyan na, di ba? Mga tao dyan na, individuals o mga NGOs. Alright? Doon ay mga dili gobyerno ang kumbaga. Ang regionalism on the other hand is participated in and acted by governments to create formal arrangements among states. Katulad yung giingon ganina no nga ang regionalism is a political process tungod kay gida siya giparticipatean siya sa mga governments. Kinsa may nasa governments mga politiko. Okay? So here mo nang natay gitawag og mga bilateral, trilateral ug multilateral agreements, no? For example, si President Duterte do na siya mga bilateral agreements sa China, for example, baka no? Kaning gitawag og bilateral meaning si President Duterte o si President Xi Jinping or the Philippines and China are in agreement on
of something, no? Kung may kag trilateral, tulo ka countries or tulo ka leaders. Kung kag multilateral, daghan. Alright? Daghan siyang mga collaborations o cooperations o arrangements among nation states. Again, kini nga mga bilateral, multilateral o trilateral collaborations, arrangements, and cooperations among nation states are participated in by kinsa ganing to? Governments or government leaders or mga politiko nato. So, tagaan ta mo examples sa regionalism kaning or mga sabot-sabot mga arrangement nila kaning ASEAN Free Trade Area or AFTA, kaning ASEAN Plus 3, kaning NAFTA. The European Union is also a process or a product of regionalism. Kaning APEC, kaning CARICOM, Mercosur. I hope you are familiar with Mercosur, no? Just one type sa Google, no, mailhanan ninyo kini sila. So these are just examples of regionalism. Kung baga unsa may hong example ani kani sa usa ka pamilya kunuhay sa si family A ug si family B, no? Si family A kay compose ni nanay, tatay ug tulo ka anak. Alright? Ang anak ABC, no? Ang si family B i-compose po og tulo ka anak, D, E, F. Okay? So, sa pamilya, kung muing kag regionalization, ang umuing kag regionalism, ang si tatay A ug si tatay B do na sila'y kasabutan nga, for example, ilang ipakasal ang ilang anak nga ikaduha. That's an example of regionalism. Okay? So, kumbaga, tao ang nagda sa dili pod integration, kundi collaboration or arrangement, no? Ingon ana siya. So, doon na sila mga agreements nga gi-enter into. Okay? Now, dunay mga haligi nga nung nagkalig-on o nagpabarog sa kanini ang ASEAN community or no dinhi sa atong Asian region. Alright? Tulo ni sila, sir, mo barog dining haligi kung tulo ra ka buok. Well, it works for the ASEAN community, so let's try to see, no? Political security community, no? Economic community o socio-cultural community. Mga igsuon, although tulo ra jud ni sila ka pillars, but if you'll notice, dinhi pa lamang sa una daan, no, da human rights, drugs, foreign relations, defense, law, transnational crimes, etc. So, in essence, kining tulo ka pillars ang mora ni ang pinakadagko nga chunk sa pwede nilang i-enter into agreements, no? So, ang mga nasod mo enter into, sige, atong i-uphold ang human rights, kining drugs ato ning kuanon kanang, for example, ang Malaysia mo tip sa Philippines nga, uy kanang Philippines di adiri mga Pinoy diri padong na mga shipment padong sa inyo ala atangi activate inyong customs diha, activate inyong NBI, activate inyong PDEA, etc. See, kani defense, for example, ang US mo padadiri o warship, no, kini karon lamang katong I hope ning basa mo sa katong material nga gipost sa classroom nga US versus China na didto naggipadana, no, ang Germany, I think, ang France, ang United Kingdom, no, magpada og warship diri sa South China Sea or sa West Philippine Sea, no, in defense and in honor kay ilang magi-honor ang ilang kasabutan diri sa Pilipinas nga ilang i-defend ang for example naval rights sa Pilipinas pod, no, kay ang China ilan namang gisakop ron ang kana nga part sa dagat, no, ilan namang angkon. So that's one example of kanang mga gitawag natog multilateral agreements, no. So dapat dinhi o kaning mga central banks, kaning free trade, no, na mention namin nato, science and technology. So for example, kita karon ang Pilipinas naghuwat lang ta sa vaccine sa mga advanced countries or sa mga developed countries.
in order for us to have a vaccine against COVID-19, no? That's science and technology, no? Kining social cultural community, for example, culture and arts, o kini sports, we have the SEA Games, di ba? We have ASEAN Games, di ba? Kining disaster management nato, environment, labor, tanan. So women, youth, poverty eradication, no? Pagpautang og kwarta. So these are just three pillars, pero gisapnay ana nga pillars or kakabit ana nga tulo ka pillars nga haligi, tulo ka haligi ang mga daghan pang mga sanga-sanga, no? Sanga-sanga nga pwede anha sila mukuha og kanang sabot-sabot or arrangements or agreements, no? Brad, sa man Brad, magtabangay-tabahin sa ICT Brad, kay labi na ron kay online Brad, tagae mi rig internet Brad, di ba? So for example, si President Duterte, ang taga China or Chinese investors ni invest dire ning finance dire sa Pilipinas for the building of the dito community, di ba? For our third telco. So that's ICT, di ba? So kana example sa una ang Japan dinhi ni train ni eskwela o kanang unsaon pagtinda og unsaon pagtanom og humay, pag-alima og humay nga nindot og production, no? Dinhi sila hing eskwela sa UP Los Baños, no? Unya karon ang Japan na maoy number one exporter sa bugas, no? Di na sila mo palit og bugas. So these are things nga kanang atong nga ang mga nasod makaingon ning benefit, no, from the integration or from globalization, regionalization, and even regionalism. So kana daghan ka jud ang area, no? Kung ikaw mahimo kang presidente, ma senator, unsa pa na din bisan siguro og kapitan or mayor lang ka, no? Kini nga mga areas, kani nga mga pillars, pwede nimo maoy imong springboard sa imong mga policies, no? Dinhi ka magkuha og policies, for example sa rural development or diri sa health, kaning health labi na karon, no? Kaning environment nato, di ba? So kana siya mga igsoon dili lalim. So in other words, ang kaning mga mayor, mga kapitan, mga congressman, mga governor, mga presidents, o mga senators, dapat doon na sila'y ego nga knowledge, enough knowledge about these things, no? Okay, in order for them to formulate and come up with very sound policies and programs, projects and activities for the people. So kini, no? So when you think of running for SK Federation President or SK Chairperson sa inyong barangay, I hope mao na ninyong mentality, no, to build tukuron sa kaning tulo ka mga haligi, and tulo lang na siya pero very daghan kaadyo, no? So our government should be built or should have these three pillars at least. All right, so mao ni mga tumong tuyo sa ASEAN Declaration, mga igsuon. Ang pinaka highlight jud ani mao ang kani Southeast Asian Studies. Kaning atong K-12 is actually a product of ASEAN integration. I think I've mentioned this one in the previous lessons, no? Kining K-12 di na lang kumuhisgot ani mga uban-uban diha, no? I'd like you to research na lang on that to supplement your knowledge about these declarations under the ASEAN arrangement or platform. So pinaka-highlight na to ani ang atong Southeast Asian Studies, ang inyong K-12 din is Pilipinas, which started in 2012, I think, during the Brother Armin Luistro under the Aquino administration, no? Kadto jud, in fact, gisustain siya ni President Duterte pag 2016 and until now because, well, doon naman tay appeal man ta sa ASEAN integration, no? So doon naman tayo murag pirmahan man siguro, magpinirmahay man siguro sila ana, and I think wala po na siya gi-ratify o giusab ni President Duterte tungod kay he sees it as beneficial to the Philippines. Kay again, how na nang gi-mention sa una nga ang kanang K-12 is a revolutionary product of the ASEAN
declaration ASEAN integration tungod kay kita na lamang diri sa Asia. I think Laos pod ang Laos. Kita na lamang diri ang napo katuig ang atong basic education program gikan sa grade 1 kutob sa 4th year high school ni ato, 6 years sa elementary unya 4 years sa high school. So napo kita ray pinakaubos, while other countries, Asian countries, are adopting 12 to 14, no, 14 kana siya. So kana may pinaka-highlight or pinaka-significant. So I think makarelate na mo no nganong dunay K to 12 tungod na siya sa atong pagka-integrate dili lamang sa ekonomiya ug sa atong pangwarta kundi sa uban na pong policies. Kay again, unsa to ang asang sa ASEAN community or ang pillars o mga haligi sa ASEAN integration is not just on finance, it's not just on kwarta, but also on asa man tong education, also on science and technology, also on asa man tong education, no? So kana mga igsuon ko na ni Kristo mo nang ipasabot sa inyong nanay nga mao ni nay dili ni buot-buot ra sa Pilipinas nay, but there's a larger and stronger and a bigger force why K to 12 is implemented by the Aquino administration and sustained by the Duterte administration up to now. Kay tungod anang ASEAN nato mga igsuon. And of course dili lang na siya ASEAN no, kundi tibuok na siya. Of course ang ASEAN kay mo integrate mo pud siya mo musalig mo pud siya sa kanini ang global perspective. Maglabi na ang US no, 14 years nang ilahang kanini ang basic education cycle. So ang kita din mo graduate na tag 22 sila high school pa no. All right, sa US. So again, it's not just the Philippines, but it is the whole of the ASEAN region and the whole of the world. Mao nang dunatay K to 12. All right. So I will not delve deeper into the aims and purposes of ASEAN. Kaya I think mao to siya pinaka-relatable ninyo. Alright, so these are some aspects or sort of reasons nga nung nagkakusog, no? Nagkadako, nagkalapad ang pagka-integrate sa Asian region, sa mga nasod dinhi sa Asia. Number one, it's market-driven. Of course, kwarta-kwarta na siya. And out of this kwarta-kwarta, formal institutions were established just like ani dako gyud siya Asian Development Bank no, kini maoy utanganan no og kwarta sa halos ang Japan siguro mangutang nila, pero ang South Korea di siguro, ang Singapore dili siguro, but kita sa Pilipinas for sure doon na tayo utang sa Asian Development Bank. If you can search on Google, I think di ko kahiba dum sa amount, but the ADB or the Asian Development Bank lent us a huge amount for our COVID response, no? So kani siya. Number 3, better Asian economies give economic grants and overseas development assistance. Sama nang gitawag ng JICA kay sa Japan, no? I know of Batu School of Fisheries. If you are familiar with Batu School of Fisheries, kanang ilang rooms din nga gi-rehabilitate kanang bitong dapit sa karaan nga stage nila. That was a grant from JICA, no? Pasagi ka na sa Japan. Unsa nang JICA? Japan please search on that as well. JICA. Nanawa nako. Hirato here. Alright, so JICA ang spelling kay kani JICA ana. Alright. So daghan kay na siya grants and overseas development assistance. Pareha gud anang USAID, no? Kanang gikan sa US nga ihatag dire. Mao po na nahitabo dire sa Asia, no? Ang Japan, ang South Korea, ang Singapore, manghatag na sila og mga pautang or mga grants para sa development sa mga developing nations sama sa Pilipinas. Kani production networks have expanded. This is true. Diba? Sama sa Toyota nga na din nag-production at sila production
area or production, di po area, gamay ra sa area, production site there. Production site din sa Pilipinas. I think production sites sa Pilipinas. Kini, I'd like you to look into Chiang Mai Initiative and Asian bond markets, no? Mao ni silang duha ka mga mura po ni silang agreements or arrangements, no? Or understanding or agreements among Asian countries tungod ug alang sa mas gipalawom nga kooperasyon sa matag usa. Alright? And of course consensus ruling, no? Agreement yun na sa tanan. And then of course we have China here in Asia, who which initiated this Belt and Road Initiative, costing it $900 billion, pila ka ni ka million pesos, no? Trillion patingali ganini. Imagine $900 billion nga Belt and Road Initiative. If you could recall katong Silk Road sa una, ura-ura ni siya, maumao ni siya, but I think this is much bolder and bigger, no? Ang daghan siya routes, no, rutas kaning Belt and Road Initiative, murag siyam ba to, di ko kakadyo kahinumdo mga igsuon, but information right now is just a Google away. So I'd like you to look into Belt and Road Initiative as well, no? Kani, Southeast Asia is among the world's most vibrant economic zones. Ganong vibrant economic zones man ta tungod kay wa pa man kaadyo ta na develop economically, kay pila ra bay na, di ba? Well, ang China dako na sila GDP, no? Surpass na sila sa US man siguro to. Well, Singapore is also economically developed, Japan, South Korea, Taiwan, no? But much of Asia wa pa jud. So kanang asa man day padung ang developing, di ba? Tumas pagka-develop jud. So nang vibrant pa ang atong economic zones. Alright? And of course, ang atong natural resources, kay di pa man ka-adjust siya kanini ang exploited, kay well, kung mo globalize naman ka, ma-exploit man jud. If you could remember sa module 1 siguro to, nga ang usa sa downside sa globalization, masira jud ang imong natural resources, no, mapuo, mahurot, no, labi na ng mga kahoy. But in Asia, daghan pa ta, din sa Pilipinas, daghan pa ta, dili lang kahoy ang atong ang atong kadato sa natural resources, kundi tubig, no, daghan ka jutang mga nindot pa nga tubig, mga dili pa polluted ang atong mga tubig. Alright? And of course, in Asia, we house the world leaders in innovation. We have Singapore, we have South Korea, we have China and Japan, no? Kaning Singapore is home to HP, kanang Hewlett Packard, sa napagbasa ka ng mga basta brand na siya sa electronics, na sila laptop, na sila laptop na ilang kasagaran ng computer, etc. na dito, no? South Korea, na sila Samsung, of course, no? That's one big innovation of South Korea. And of course Hyundai makuna pagbasa, di ba? Hyundai, I think, is also getting fame around the world, no? China has Huawei. I think Huawei is not just on smartphones but also on electronic parts, no? In fact, mo supply ni silang mga cable, mga wire nga to sa Australia, mo sa United Kingdom, no? So kana siya. Japan, of course, no? We have Toyota, Sony is also Japanese, LG is Japan, siguro ng LG, no? Kanang Sony jud mao jud na ilang number 1, no? Sa TV, sa kanang sa sounds pod, kana ilahan na din naa. So we have a powerhouse of innovators in Asia. All right. Lastly, over the past decade, Asia and Southeast Asia, South Asia, and the Asia Pacific region have emerged to be the new political force in the world, especially nga naa si China, no? In fact, si China ang ning challenge sa strength, sa might sa US karon. Alright? And of course, nganong mahimutang political force in the world tungod kay
Well, for example, si President Duterte sa isang pagka-populist is now emerging as, 'di ba, arang sikata to niya labi na sa katong kabag-uhan sa iyang term, katong iyang gipang, well, gipang curse, gipang unsa na, gipang gipamisti right there. Pamisti ang European Union, gipamisti niya ang United Nations, ang US, 'di ba, si Barack Obama ihatong gikuan. I think the Pope as well ihatong ihatong murag unsa may itong i-term ani ihatong basta kay sabot na mo unsa akong pasabot, but yeah, it's gaining political force in the world, no? And of course, dili lang Pilipinas o China, naapo din ha ang well, South Korea, no? Ang ang kinsa pa may kuan, mga babae na to din hinga mga leaders ang sa Taiwan, di ba? Although ang Taiwan lagi, I think it's not recognized kaayo sa kalibutan or labi na sa United Nations. So these are 11 reasons or aspects nganong nagtika dako, nagtika lig-on, nagtika lapad, no? Ang integration, ang pagkausa sa Southeast Asian nation. All right? So that's about it, ladies and gentlemen. Ang sunod na kong buhaton would be outlining the required outputs for this module. Extra research na lang, additional research for some concepts that are confusing pa o gray areas pa ninyo. Alright? You have a great one, everyone. Bye-bye.